Nalaman mo ang aking pangangailangan sa mga sandaling ito. Nalaman mo, Lord, ang aking kondisyon. Nalaman mo, Lord, ang laman ng aking puso. Hallelujah. So, Lord, narito ako, O God. Malaya ka, hallelujah. Mold me, hallelujah. Fill me, hallelujah. Oh, hallelujah. Ito ang aming dalangin sa gabing ito, Diyos. Mold us, O God. Hallelujah. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and thou brings me out to me, oh Lamb of God, I come. Isa pa, second verse. Just as I am. Just as I am, and waiting not to read my soul. Oh, but the cloud to these whose blood can cleanse. Amen. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Nasa iyo, hallelujah. Aming kaluwiran, ang aming kalilisan, aming kaayusan, hallelujah. Ang pagpupuno pa, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pagdalan ng chorus, hallelujah. I got broken to be mended. I got wounded to be healed. Yes, Lord. Fill us, oh God. Fill us, oh Lord. Hold us, oh God. Hallelujah. Let me, Lord. Let me, hallelujah. I got see to be pardoned by the blood of Christ, and I welcome. Isa pa, I come guilty. Hallelujah. I come broken. Hallelujah. 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 God bless, Brother D. I come broken. Yes, O God, praise you, we glorify you. Purihin ka, O Diyos, sa iyong makapangyarihang dugo sa naging linis na bukas sa aming mga kasalanan. Nakilain ka, O Diyos. Nakilain ka, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas, pagsaayos namin mga buhay. At sa mga sandaling ito, pumaparito kami just as we are. Just as I am, Lord. At naniniwala kami ng lubos na ang iyong dugo ay mabisa upang maglinis, maghugas, magsaayos ng mga buhay,
magtuwid sa aming mga puso, at sa gabing ito, ikaw ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Tayo mukat nalangin, mga kapatid. Dakila at mahabagi namin Diyos. Napakasarap ng aming inawit o Diyos sapagkat ikaw ang nag-iimbita sa amin na pumaroon sa iyong presensya, pumaroon sa iyong tahanan. At katulad ng awit ni Haring David, Lord, kami ay nagagalak nung sinabi sa amin, let us go to the house of the Lord. At nagagalak kami sa mga sandaling ito na kami nandito sa iyong presensya, sa iyong gawain o Diyos. Ikaw ang siya nagplano, nagtakda ng araw na ito, ng oras na ito, upang aming mga paa ay may dako mo sa lugar na ito. Lord, marami kaming mga separate lives. Iba-iba man o Diyos ng kalagayan, iba-iba o Diyos ng karanasan. Some among here ay may mga problema pinagdadaanan na napakabigat. Ang ilan o Diyos ay may mga karamdaman. Ang ilan ay nagsuffer ng loss ng mga mahal sa buhay. Ang ilan o Diyos ay nagagalak. Ang ilan ay masaya. Ang ilan ay nag-celebrate sa mga recent achievements. Pero Lord, whether we are sad or we are glad sa araw na ito, mauwi ang kapapuri at pagdakila sa iyo lamang. Tulad ng sabi ng isang awitin, Lord, in famine or in feast, kami nananatili sa iyong presensya. In famine or in feast, Lord, ano mga sitwasyon at kalagayan, we are on our knees sapagkat, O Diyos, kailangan ka namin sa bawat araw, sa bawat sandali, sa bawat mga pagkakataon. Kailangan namin ang iyong paggawa sa aming mga buhay. In celebration man or in pain, in gladness or in sadness, you deserve all the glory and honor and praises. Kaya ang gabing ito ay para sa iyo, Diyos. At ang aming dalangin sa gabing ito, Lord, ikaw lamang siya maluwalhati, madakila sa aming kalagitnaan. May you be glorified in this simple service. Ikaw maluwalhati, O Diyos, sa bawat isa na nandito na nagsumikap, na with their faiths, Lord, na meron silang pag-ibig sa iyong gawain. Sila ay naparito, gumastos, nag-exert ng efforts. Ang ilan ay marahil galing pang-trabaho. Father God, you know them all. At sa mga sandaling ito, naniniwala ako ng lubos na ikaw ang Diyos na magpapala at gagawa sa aming kalagitnaan sa gabing ito. I pray, Father God, na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw, O Diyos, ang siyang gumawa from young and old, mga baguhan at mga matagal na ang may pangangailangan sa mga sandaling ito at pinasagana mo. Lord, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Mangusap ka, sapagkat, Lord, kailangan namin ang iyong salita. Na ang sabi mo, Panginoon, na hindi kami mabubuhay lamang sa mga tinapay, sa mga resources sa lupang ito, but every man and woman of God will live by every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya sa mga sandaling ito, Lord, let your mouth speak. Let your word be heard sa aming kalagitnaan, so that we may be able to receive ang sustansya, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ikaw, Diyos, ang mangusap sa aming kalagitnaan. I am about, Lord, a useless servant kung hindi ikaw ang gagawa sa aming kalagitnaan. Kaya sa mga sandaling itong aking dalangin, kumilos ka, mangusap ka, gumawa ka, O Diyos. At ikaw marinig ng bawat isa. Huwag ang tao ang makita, huwag ang tao ang marinig. For we are all humans, maraming mga pagkakamali, mga kahinaan. Kaya Lord, sa mga sandaling itong aming pagkitiwala ay sa iyo lamang. Sa iyo lamang kami nagkitiwala sa mga pangungusap sa gabing ito. Mangusap ka, umabot ka, O Diyos, na may mga pangailangan. At ang gabing ito, katulad ng aming every time na sinasabi sa bawat gawain, gumawa ka ng bagong paggawa. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong karanasan ng bawat isa. Mangusap ka, O Diyos, ng iyong bagong pangungusap sapagkat ang sabi mo sa mga salita, you are making all things new. Ang iyong biyaya, ang iyong mercies, they are new every morning. That is why great is your faithfulness. Father God, pagpalain mo bawat isa from the start to the end, at ikaw lamang siyang madakila, maluwalhati sa aming kalagitnaan. Buksan mo, Diyos, bigyan mo kami, O Diyos, ng espiritu ng pagkaunawa upang maunawaan namin ang mga bagay na inihanda mo para sa bawat isa sa amin. At, O Diyos, higit sa lahat, mauwi lamang sa iyo ang papuri, ang pagdakila, ang pasalamat sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Ating panapakan natin, Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. At without further ado, ay tayo magbukas ng ating banal na kasulatan. Isang verse, very familiar na verse sa Hebrews chapter 11, verse 1. So we are familiar with this. And I want us to read it all together para sa ating pag-uusapan sa gabing ito. Hebrews 11:1 says,
Now, faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Can you say amen to the words of God? Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Purihin ang ating Panginoon. Isang maganda at pinagpalang gabi sa bawat isa. Masaya po ba tayo mga kapatid? At although katulad na natin ng mga napakinggan, some of us ay nakaranas ng mga recent losses. Ilan sa atin ay nakaranas ng mga karamdaman. So do I. Salamat sa prayer, salamat din sa kalakasan na nagmumula sa Diyos. Actually, last Sunday ay hindi ako naka-attend ng gawain ng youth sa hapon dahil sa sama ng pakiramdam na nagsimula pa nung after Friday. At however, salamat sa biyaya ng Diyos, sa kalakasan na pinagkakaloob niya ngayon. Bagaman medyo unting recovery pa at medyo alalay lang, pero salamat sa biyaya ng Diyos na patuloy nagpapalakas. Hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat na iniwala ako ng lubos, na tayo ay iningatan, pinalakas, at hindi tayo pinabayaan natin Panginoon. At sumainyo ang kalakasan, sumainyo ang kaaliwan sa mga recent na, sa mga kapatid natin na nawalan ng mahal sa buhay. At nainiwala ako ng lubos, ang gabing ito ay merong inihanda ang Diyos na dakilang paggawa para sa ating lahat. Okay? So hindi nagkataon na tayo nandito ngayon, hindi nagkataon na nagsama-sama tayo sa gawain. It's all under God's plan. At niniwala ako ng lubos na merong plano ang Diyos para sa ating lahat sa gabing ito. So mangungusap siya, gagawa siya, at kikilos siya sa ating kalagitnaan. At bayaan na sa gabing ito ay tayo ay mag-enjoy sa presensya ng ating Panginoon. So sa gabing ito po ay gabi ng panalangin. At i-remind ko na on behalf ng ating MC, kung may mga kahilingan po tayo, ay sulatan sa papel. At bigyan natin ng daan ang ating gabi ng panalangin. At sulitin natin ang pagkakataon mga kapatid. Huwag nating sayangin ang mga oras na tulad nito na we are gathered in one roof, nananalangin, tinataas sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangailangan. Gaano man ka-trivial or kaliit, o gaano man kalaki ang iyong pangailangan. Ang sabi sa James, I believe, sabi doon, ang panalangin ng mga banal ay malaki ang nagagawa. It has great power as it is working. So sa gabing ito ay, like I have said, sulitin natin ang pagkakataon. Don't miss the opportunity na ipaabot ang inyong mga kahilingan, isulat. Dahil sabi din natin, Panginoong Kristo Jesus, di ba? Kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. Lumapit tayo lahat at ating i-voice out ang ating mga pangangailangan at merong Diyos na tutugon sa ating mga pangangailangan. So gamitin natin ang gabing ito. Huwag nating hayaan na masaya. Okay? So kung may mga pangangailangan tayo and things in mind na gusto mo itaas sa Diyos, then write it down at ating babasahin mamaya. Babasahin natin MC mamaya right after natin gawain at sama-sama tayo manalangin at itaas sa ating Panginoon. So sa gabing ito ay actually I have prepared something para ituro. However, ay dinala ko ng Diyos sa isang simpleng pangungusap lang sa gabing ito. So, maliit lang yung pangungusap na ninanda ko sa gabing ito. I want us to talk about, katulad ng ating binasa sa verse 1 ng chapter 11, I want us to talk about the faith is the hypostasis. Okay? Yung substance dito, yung Greek word na pinagkuhanan niyan is hypostasis. So mamaya puntahan natin yung definition at bakit ko ito or bakit dito sa title natin. Ito yung ginawa kong title. So let's talk about faith being the hypostasis or faith being the substance, ginamit sa New King James Version. Ilang mga translation ay iba-iba yung pagkakagamit dito sa word na hypostasis. So there are some translations na ginagamit ang salitang assurance. Some translations na ginagamit yung salitang confidence. Faith is the confidence. Faith is the assurance of things hoped for. Alam mo, pupunta natin
kung ano ba talaga ang kahulugan or nais sabihin ng salitang hypostasis, which is yung original na manuscript way back sa panahon ng writer nitong Hebrews. Okay? So, ginamit yung salitang hypostasis, ano yung ancient Greek word na hypostasis. So, we will talk about faith. Hindi naman ito bago sa inyo at lahat tayo I do believe we are men and women of God na merong pananampalataya. Meron po ba kayo pananampalataya sa gabing ito? Meron po ba? Wag sana na ma-ignore natin or dahil sa sobrang basic or sobrang, I would say, sobrang panimulang turo ang pananampalataya ay wag nawa ito mawala sa atin. Baka mamaya dahil we are focused on too much doctrine or too much mga deep thoughts, deep thinking, deep revelations ay yung pananampalataya yung nawala. At kapag balik ng ating Panginoon, hindi naman niya hanapin kung alam mo, kung naintindihan mo yung 7 thunders or yung 7 plagues or whatever. Or kung naintindihan mo yung signs sa Israel and whatnot. Ang hanapin niya ay ang faith. Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kasi baka masumpungan niya mga intellectual Christians na lang eh. So that is why every now and then ay nire-remindan tayo ng ating Panginoon about faith. Are we losing faith? Or ang ating mga pananampalataya ba ay nangihina? Ang ating mga pananampalataya ba ay napapagod na? You know, it's normal. Katulad ng testimony ng ating kapatid, pagpalayan pa ng ating Panginoon, ng ating kapatid, Sister Cora. It's normal sometimes that our faith may be weakened. Pero wag tayo mag-alala, katulad ng sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, gusto kang ligligin ng kaaway. Pero sabi doon ng Jesus, we will read it later. Sabi doon, but I have prayed for you so that your faith may not fail. Pinanalangin tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kahit ikaw, kahit tayo lahat. Dumarating ang panliliglig ng kaaway, ang panggugulo ng kaaway sa atin. Pero do not worry. God is in control. Ang Diyos ang siyang may hawak ng iyong pananampalataya. So even now, sa gabing ito ay pinag-uusapan pa rin natin ang pananampalataya. So we are reminded na tayo ay dapat tumibay sa pananampalataya. Kung may mga times na nanghihina, we are reminded time and time again, palakasin tayo ng Diyos sa pananampalataya. We are taught sa mga nakalipas sa Sundays to fight, to contend for this faith. Okay? So yung pananampalatayang yan, and how can we contend? Kinakailangan ito'y malakas. Kinakailangan ay ikaw ay 100% committed to contend for this faith. Dahil kapag medyo alanganin ka sa pananampalataya, hindi ka makaka-contend. Hindi ka makakalaban. Kasi alanganin ka, hindi ka sure. So we must be sure of this faith that we have. So we will talk about that. We will talk about faith being the substance, or faith is the hypostasis. At before tayo mag-proceed, gusto ko lang pasalamatan din ng Diyos at gusto ko magbigay ng unting testimony. At alam ko naman na aware kayo or na-observe ninyo kung minsan ay hindi ako nakaka-attend. So humingi ako ng tawad una sa Diyos. May times na Wednesday ay hindi ako nakaka-attend. It's because yung aking schedule sa work ay very complicated. At kung minsan kinakailangan talaga na nandun ako sa office at kung uuwi ako ay late na at hindi na makakaabol sa gawain. At hinihingi ko ng tawad yun sa Diyos at sa inyo mga kapatid kung may mga times na hindi ako makapunta. At marami ding instances actually sa mga gawain ng kabataan na even yung Friday talagang may instances na ako hindi available makapunta sa mga gawain dahil sa sobrang or dahil sa late na nakakauwi. At recently, nung nagkaroon nga ng changes, actually nung pagpapasimula ko dun sa current job ko ngayon, nung pagpapasimula ko ay okay naman yung schedule. Pero katagalan, nagkakaroon ng mga changes. Of course, hindi naman natin control yan. Hindi naman ako CEO ng company na yun, kaya wala akong control. So nung nag-decide sila, okay, gagawin na naming, noong una kasi mga kapatid, 2 araw lang na pasok per week, tapos bahala kami kung kailan papasok.
So in the rest, I work from home. Hanggang sa naging 3, at hanggang sa nawalan na ako ng control kung kailang araw ako papasok. So, naging mahirap. May mga instances na talagang even Wednesday, even Fridays na talagang hindi makapunta. At moving forward, ay nagkaroon sila ng mga recent changes na gagawing 4 na araw na yung pasok. So, naging mahirap. At especially, may mga responsibilities rin sa mga ministries, Wednesdays, Fridays. Kung magkakaroon ng 4 na araw na pasok, for me ay magiging difficult para magampanan yung ilang mga responsibilities within the church. Kaya sa mga nakalipas na araw, I was praying na ang Diyos sa magkaloob ng mga opportunities na hindi may pigilan yung gawain. At we should have this desire as well, na ang biyaya ng Diyos, pagkalooban tayo ng biyaya ng Diyos na mga jobs or mga clients na as much as possible, hindi mapipigilan yung ating mga pagdalo ng gawain. Dahil we believe that this is from God, so kung ito yung nagmula sa Diyos, hindi dapat mapipigilan yung mga paggawa ng Diyos. That's what I believe in, at yun yung pinanghawakan ko, Lord. Kung ikaw yung magkakalob ng trabaho, ay naniniwala ako ng lubos, hindi dapat mapipigilan yung mga responsibilities within the church. At recently, ay nanalangin ako at tinaas ko sa Diyos itong bagay na ito. So, salamat sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, at merong opportunity na pinagkaloob ng ating Panginoon upang makalipat ang job. At dahil kasi hindi na kakayanin na kung mag-stay ako doon, magiging 4 na araw, tapos moving forward pa, magiging 5 araw. So talagang full-time na sa Manila at mahihirapan ako sa mga responsibilities. So salamat sa biyaya ng Diyos ay merong opportunity na nag-open. At naniniwala ako ng lubos na ang Diyos ang siyang nagkaloob ng bagay na ito. It's not by might, it's not by power, it's not by intellect or wisdom. Ito'y nagmula sa ating Panginoong Kristo Jesus. At ito'y pinagpasalamat ko sa ating Diyos na pinagkalooban ako ng ganitong opportunity. So around October ay may enjoy ko yung ganitong opportunity na pinagkaloob natin Panginoon na pinagkaloob ng ating Diyos. So ang request ko lang, 2 days na papasok lang, tapos yung the rest of the week ay work from home para pwede ako makapunta ng gawain. Pero pinagkaloob ng Diyos ay magandang arrangements dahil ang request lang ng company is 5 days a month lang ako papasok. So kung kahit anong araw kong gustuhin, pwede, as long as 5 days, ay pwede akong pumasok sa offices. The rest work from home na. Again, this opportunity ay nagmula sa Diyos at naniniwala ako ng lubos na magagamit ito para sa ikalalago pa ng ikauunlad pa or ikapupuri pa ng ating Panginoong Kristo Jesus. At wala naman tayong ibang motive sa mga bagay na ito kundi maglingkod sa Diyos, gamitin yung mga oras na matitipid instead na nagbiyahe pa papunta dito, ay magamit ang opportunity para makapag-prepare, makapaglingkod sa inyong mga kapatid. So sama nyo lang din po patuloy sa panalangin. At naniniwala ako na ang opportunity na ito na pinagkaloob ng Diyos ay mauuwi sa kanyang kapurihan. So salamat sa biyaya ng Diyos at alam ko ang karamihan sa atin, especially sa mga online workers, diba, naging very vocal naman ang ating mahal din na Elder Brother Cholo sa kanyang time schedule. At we are praying na magkaroon tayo ng mga ganitong mga adjustments na hindi maapektuhan yung ating mga responsibilities within the church. As much as possible, nakakapag-provide tayo for the family and at the same time, yung mga responsibilities at mga katungkulan, mga ministries natin hindi natin nababayaan. Kung naniniwala tayo na ang lahat ng bagay na ito, even yung mga trabaho, mga businesses ay galing sa Diyos, naniniwala ako ng lubos na hindi ito dapat makahadlang sa mga gampanin natin sa ating Panginoon. Okay? And dumarating yung panahon na talaga napipigilan tayo, nahahadlangan. May mga schedule conflicts. Then, tayo ay matuto na magtaas sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. May desire ako na makadala ng gawain, may desire akong magpagamit sa iyo. Then, naniniwala ako ng lubos na ang Diyos, hindi ka pabayaan sa iyong desire. For God knows your heart, at naniniwala ako ng lubos na hindi ka pabayaan ng Diyos.
At ikaw ay bibigyan ng pagkakataon ng Diyos, bibigyan Kanya ng mga opportunity para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. So sa Diyos mauwi ang kapurihan sa lahat ng bagay na ito at huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam ko may mga ilang kapatid na nakatune in online ngayon. Perhaps may mga work sila, perhaps nasa biyahe, perhaps nasa alabang or sa ibang mga lugar. Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay kaya mag-provide ng mga trabaho na mag-a-adjust. Okay? Hindi yung gawaan yung mag-a-adjust yung work, yung mga businesses. Kaya mag-provide ang Diyos ng mga businesses o mga work na mag-a-adjust para sa iyong mga pangangailangan spiritual. Have faith in that. At yun yung aking pinangahawakan as I live this life na naglilingkod sa Diyos. Yun yung aking pinangahawakan. All of those things, kaya yan mag-adjust. Adjusting para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, right now, we will talk about faith. Gusto kong pag-usapan natin ang pananampalataya. At kapag tinanong tayo sa pananampalataya, okay, halimbawa, natanong tayo, o ng sino man, what is faith? Ano ba ang pananampalataya? Kapag tinanong kayo, or tinanong tayo ng pananampalataya, most of the time, idinadirect natin sila sa talatang ito. Hebrews chapter 11, verse 1, ano? Faith is the substance of things hoped for. Faith is the evidence of things not seen. Okay? So ito yung kapanatagan, yung substance ng mga bagay na hope for, yung mga inaasahan mo sa hinaharap. Ang faith ay ebidensya ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Or parang hindi pa nangyayari. Ito yung ebidensya na we can say, nangyayari na sapagkat ang Diyos ay tapos nang gawin lahat ng bagay natin pangailangan. So when we are talking about faith, itong talatang ito comes to mind. Faith is this, faith is that. Okay? However, sa ating panahon ngayon, kung minsan kapag nababanggit or sinasabi ang salitang faith, nag-iba na yung meaning, nag-iba na yung kahulugan. Actually, kapag ginagamit ang word na faith sa ibang mga context, sa labas ng mga iglesia, sa labas ng mga churches, when they talk about faith, ito yung parang pag-rely or pag-trust na walang pruweba or walang katibayan, di ba? Kapag sinabi sa iyo na, or sinabi sa labas na, basta, have faith lang, magtiwala ka lang. Wala silang katunayan, hindi sila sure. Sabi nga, tiwala ka lang, have faith lang. Hindi sila sure, hindi sila tiyak, pero sinasabi nila, have faith lang. So nagiging malabo yung definition ng salitang faith. Pero sa atin, tayo tinuruan ng salita ng Diyos na ang faith ay reality. Ang faith ay merong mga basis. Okay? May katunayan. May katibayan. May ebidensya. Ayan yung ating binabasa. Ang faith ay hindi lang basta, magtiwala ka lang dyan. Baka kung sakali. Diba? Ginagamit yung word na sakali or baka. Dahil hindi sila sure. Pero when we are talking about faith, it is sure. Ang pananampalataya, the way we talk about faith, ito ay may basihan. Ito ay may katunayan. Ito ay reality. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Dahil baka nahahalo na rin ating isipan pagka sinabing, have faith. Parang hindi ka natuloy. Hindi mo natuloy alam kung mangyayari ba o hindi. Ganun na sa sanlibutan. Dahil wala silang basis. Pero katulad ng testimony nating kapatid, meron siyang pananampalataya na kaya siyang pagalingin ng Diyos, meron siyang basihan, sapagkat ang Diyos ay gumawa na sa kanyang buhay. Right? Kayo ay may basihan. Kayo ay may pruweba sa pananampalataya na inyong tinanggap. Hindi tayo nagbabakasakali dito. Kaya nga, kapag nag-prayer request tayo, hindi tayo nagbabakasakali na baka gumaling, baka pagkalooban ng Diyos ng trabaho, baka ganito, baka ganyan. No. Magkaroon tayo ng kalagayan or ng atmosphere or ng thinking na kapag tayo nanalangin,
if we know na ito'y kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, then God will do it. Gagawin ito ng Diyos. At sa mga sandaling ito, naniniwala ba kayo na ang inyong mga dalangin, ang inyong mga kahilingan ay gagawin ng Diyos sa inyo? Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Kasi nga, kung minsan, sabi ko nga, ang faith ay parang nanghihina eh. Mahirap nang maniwala kung minsan eh. At sadly, nagiging sakit din ng mga Kristiyano yan. Dahil nag-pray siya or pinag-prayer request pero hindi naman nangyari. Kaya sa darating na mga araw, hindi na siya mag-prayer request kasi wala naman nangyayari. Nagiging sakit yan ng mga churches. Kaya ang tendencies, wala na nag-prayer request. Kasi wala naman din nangyayari. Pero mga kapatid, wag na wag mangyari sa atin ang ganon. We must have sureness na merong gagawin ang Diyos sa iyo, sa atin lahat, sa inyong mga dalangin at mga pangailangan. Okay? So kung madelay man, then we know that it is God's doing as well. Pero hindi ibig sabihin na hindi itutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sabi sa mga sulatan, hindi ang Diyos nagsisinungaling. Naniniwala ba kayo doon? Kung hindi ang Diyos nagsisinungaling, then gagawin niya yung mga pangako niya sa Bible. Yun yung pangahawakan natin. Yun yung ating i-hold fast. Okay? So when we talk about faith, meron tayong basis. May basehan tayo. Kapag pinagatanggol ninyo ang faith or we contend for the faith outside this church, na marami mag-uusisa, may mga magatanong sa'yo perhaps, anong pananampalataya mo? Then, when you contend for the faith, you are sure about this faith. Hindi ka nag-aalinlangan. It's hard to contend for the faith kung ikaw ay alanganin. It's hard to contend for the faith kung wala kang experience na paggawa ng Diyos. Right? Ang hirap ipaglaban ng pananampalataya na hindi mo naranasan. Mahirap mag-testify, no? Mahirap mag-testify, katulad ng sinabi ko sa mga brothers, mga kabataan. Mahirap mag-testify kung hindi ka witness. Nauuwi kang sinungaling. May mga, sa mga korte ngayon, may mga nag-testify na peke. May mga nag-testify na sooner down the line, nire-retract nila, binabawi nila. Dahil, but on reality, kung talagang ikaw ay genuine witness or genuine na nakakita, makakapag-testify ka ng maayos, diretso. At paano mo ma-testify na mabuti ang Diyos kung hindi mo naranasan? If you are not a witness. Diba? Kung hindi mo naranasan na, God is my healer. Kung hindi naranasan ng ating kapatid Sister Vicky na ang Diyos ang manggagamot, hindi niya masasabi yung mga sinabi niya kanina na, kahit cancer man o kahit tumor, ang Diyos magpapagaling. Hindi niya masasabi yun. Diba? Pero dahil naranasan niya, witness siya, alam na niya, ang Diyos ang magpapagaling sa kanya mga karamdaman. Right? Mahirap mag-testify kapag hindi ka witness. So maging witness muna tayo ng paggawa ng Diyos. Hilingin natin na, Lord, I want to be a witness of your work. Alright. So ang faith, sabi ko nga, it must be sure. It must be grounded. Hindi to walang basis. Hindi to walang basihan. Hindi to hula-hula. Hindi to peke. Hindi to vague idea within the mind. Or vague na pagtuturo. Okay? So baka nag-iisip pa sa atin dito na ito ay parang concept lang or idea lang. Ang ating Diyos ay totoo. Do you believe that, mga kapatid? Ang Diyos natin ay totoo. It is real. So ang pananampalataya ay merong basihan. Ang pananampalataya ay merong basihan. Doon sa ating talata na binasa, from that verse alone, ay dapat makita na natin, or dapat ganito natin dinedefine ang pananampalataya. It is not just a belief, kundi ito'y merong paniniwala at may pagtitiwala. Ito'y totoo. At sabi ko nga, dapat ito'y naranasan mo. Dapat ito ay nag-reality sa iyong buhay. Isang madalas na halimbawa na nabasa ko, long time ago na, nabasa ko yung isang paghalimbawa on how we define faith. Okay? So, sa kanyang example, ang pananampalataya daw ay ito. Imagine ninyo isang
malaking waterfall. Ano bang pinakamalaking waterfall sa Pilipinas? Let's say Pagsanhan. Pagsanhan waterfall. Malaki siya at alam niyo, di ba? May tubig sa taas, diretso sa baba. At ganito niya yung halimbawa ng pananampalataya. Meron doon sa taas isang lubid. Okay? Nagtatawid from doon sa dalawang lupa na magkahiwalay. May isang lubid. At doon sa lubid na yon, merong isang lalaki na tumatawid na hawak niya ang kanyang wheelbarrow. Ano ba sa Tagalog ng wheelbarrow? So wheelbarrow, alam niyo naman yun, di ba? Yung parang, yung hawak-hawak kapag nagbubuhat ng mga semento, ng mga graba, or ano ba man. So may hawak-hawak siyang wheelbarrow at yung lalaking yun ay tumatawid sa lubid lang. At ikaw na nakakita, or ikaw, nakikita mo, kaya niyang tumawid. Walang problema. Nakakapagbalik-balik siya, hindi siya namang problemang tumawid. Okay? Hindi siya namang problemang, o kahit na maliit yung lubid na yon, o kahit na parang dangerous, kasi nasa taas ng waterfall eh. Wala siyang problema tumawid. Then, nagtanong yung lalaki, na-enjoy niyo ba yung show ko? Nagtanong yung lalaki na tumatawid, na-enjoy niyo ba yung show ko? Nagtanong siya, ngayon, sinong gusto mag-volunteer na sumakay dun sa wheelbarrow? Kayo ba? Gusto niyo mag-volunteer? Sasakay kayo dun, tatawid kayo sa lubid. Nakasakay lang dun sa wheelbarrow sa taas nung talon? Ang sabi dun sa mga definition is that ang paniniwala or ang believing is that on the mind, nakikita mo na kaya niya. Naniniwala ka na kaya niya dahil na-witness mo. Nakita mo. Ikaw mismo nakakita na siya'y tumatawid sa lubid, walang problema. That is believing. Pero ang pananampalataya ay iba. Ang pananampalataya is that ikaw ay willingly pupunta doon, sasakay din sa wheelbarrow. Dahil hindi ka lang basta naniniwala, ikaw ay nagtitiwala na kaya kang itawid. Okay? Iba na ang paniniwala, or iba ang paniniwala sa pananampalataya dahil pwede kang maniwala. Pero hindi mo pagtitiwalaan yung paniniwalaan mo. Hindi ka nagtitiwala, hindi ka nag-trust. You can believe that God is alive, you can believe that God is real, pero hindi ka naman nanalangin. Dahil you do not trust God na mag-provide sa iyong pangailangan. Pwede ka maniwala na Diyos ay buhay, or if we can say na believe talaga yon, pero hindi ka naman nagtitiwala. It's because hindi mo naman pinagkakatiwala sa Diyos lahat ng decisions mo sa buhay. Hindi mo naman pinagkakatiwala sa Diyos lahat ng plano mo, lahat ng mga bagay sa iyong buhay. Pwede yung kalagyan ng isang Kristyano. And I could say, kung ganun ang ating kalagayan, then it's not completely faith. There's something wrong kung wala tayong pagtitiwala sa ating Diyos. So sabi ko nga, sa example natin kanina, ang biblical faith, exercising biblical faith is that ikaw mismo, willingly ka, mag-volunteer, pupunta doon sa wheelbarrow, dahil alam mo, tiyak ka, sure ka na makakatawid. Sa una, pwede kang kabahan. Sa una, pwede kang mag-alinlangan. Okay lang yun. Pero dahil kapag ka, naranasan mo na, first time makatawid, safe. Dahil naranasan mo na, hindi ka na mag-aalinlangan dahil alam mong safe. Alam mong sure. That is what faith is. Okay? Believing, trusting, and at the same time, it comes with experience na rin. Kapag naranasan mo, kapag ikaw'y witness ng mga bagay na ito, then you will have even more and even stronger na pananampalataya. Hindi sapat ang paniniwala lang. Dahil sabi nga sa James, di ba? I believe, kung babasahin ninyo sa chapter 2, verse 19, sabi doon, even yung mga diablo ay naniniwala. Di ba? Even ang mga kaaway, even ang mga demons, they believe and they shudder. So hindi sapat na maniniwala ka sa Diyos. Dahil kung naniniwala ka lang, you're on the same level lang sa mga diablo. Pero kailangan maniwala ka, manampalataya ka, at higit sa lahat, inalangin natin sa gabing ito, Lord, iparanas mo ang ipagawa.
Okay? Paranas mo, Lord, para yung aking paniniwala at pananampalataya ay lumago pa. Yung aking pagtitiwala sa iyo ay mag-increase pa even more. Okay? So in that definition sa Hebrews chapter 11, we can see what faith is. It's the substance of the things hoped for and the evidence of things that are not seen. So gusto mag-focus dito sa salitang substance. I want us to focus on the substance of the things hoped for. Sa Tagalog, ito yung tinatawag na kapanatagan. Okay? Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. May kapanatagan, we are at peace, we are panatag, we are assured, ginamit sa ibang mga translation. So, the word substance or yung kapanatagan, on the original manuscript sa Greek ay ginamit yung salitang hypostasis. Okay, yun yung ating pinag-uusapan, no? Hypostasis. Which means setting under, or a setting under, or ibig sabihin nun yung support. Okay? A setting under or support. Another meaning is which underlies what is apparent. So ibig sabihin, or sa madaling salita, kapag ka merong hypostasis, siya yung parang nagsusuporta sa ilalim. Siya yung suporta, siya yung, we can call foundation. Siya yung sumusuporta sa ilalim doon sa bagay na nakikita mo. So, halimbawa, merong isang, may mga buildings ka nakikita diba sa Makati, sa BGC, or even sa mga tahanan. Meron sila doon mga nilalagay na mga foundations. Okay? Most of the time, especially sa mga buildings, hindi yan basta, okay, may lupa dyan, isalpak natin yung building. Hindi ganon. Ang gagawin nila, kapag lalo na pag mas tataas ng mga structures, huhukayin nila. Okay? Huhukayin nila pa ilalim, maglalagay sila ng mga foundations, and then, tsaka lalatagan ng lupa or semento. At bagaman hindi mo kita yung foundation, kasi nasa ilalim nakalubog, pero nandun yun. Okay? Kahit hindi mo nakikita yung foundation na nilagay, nandun siya. So yun yung tinatawag na hypostasis. It's something na hindi mo man makita, or it's something na hindi man siya visible, pero it's there to support yung isang bagay na nandun sa taas. Okay? So that's what hypostasis means. Okay? Ginagamit din siya figuratively or meron siyang definition figuratively as confidence. Diba? Yung ibang mga translations, ginagamit sa isang confidence or yung substance. Okay? So, imagine ninyo yung salitang hypostasis as foundation. Hindi mo man makita, pero meron. So, makakapagtiwala ka, meron yan. Makakapagtiwala ka na yung building mo ay hindi yan basta lulubog. Kasi meron. Kahit hindi mo kita. Nasa ilalim Hindi mo kita, pero merong sumusuporta doon sa building. Kung hindi mo man makita yung foundation, it does not mean na hindi nag-i-exist. Kasi may mga ilan na to see is to believe, di ba? Halimbawa, may mataas na building. Hindi mo makita kung saan siya nakatukod o naka-foundation. Sasabihin mo ba, walang foundation yan kasi hindi ko makita? Di ba? Hindi naman. Kasi may tiwala ka na yung building na yon maayos na pagkakagawa, nilagyan ng pundasyon. Tama ba? So, may tiwala ka na itong building na ito, sobrang taas na ito, hindi pwedeng walang pundasyon to. Baka mamaya, pag umulan, ay anuring kami dito, gumuho yung building. Pero, if you have trust, okay? Gagamitin ka ng salitang trust. Or nagitiwala ka na yung building na yun ay maayos, naitayo ng maayos, kahit hindi mo man makita yung foundation, okay, naniniwala ka. There's something there. There's something na nagsusupport. So yung hypostasis, it is defined as a support of that, sabi dito, of that which is in clear view. Suporta siya ng isang bagay na clear mo na nakikita. Sa Bible ay maraming mga pagkakagamit or maraming mga beses or may mga ilan na
beses na ginamit yung salitang hypostasis. At usually ginagamit yung hypostasis, tinatranslate siya sa English na sa salitang confidence. So kung may mga ilang accounts, hindi ko lang na-take note, pero may mga ilang accounts sa Bible, if you can read the word confidence, some of them ay ginagamit yung salitang hypostasis. Some of the words ay ginagamit na translation sa English yung assurance, okay, yung katiyakan. At dito sa Hebrews chapter 11, binasa natin yung salitang substance. Alam niyo kung bakit substance yung ginamit dito? Especially sa mga King James Version ninyo, New King James Version. So, sa ilang mga version, ginamit yung salitang assurance, ginamit yung salitang confidence. Pero on King James and New King James, ginamit yung salitang substance. Because yung salitang substance, kung dito nyo maigi, nagmula siya sa two separate words. Okay? May prefix siya, tsaka mayroong root word. Sub, which means ilalim. And stance, di ba alam niyo yung stance? Yung parang tayo, pagtayo. So, yung definition talaga ng hypostasis ay, kung i-translate mo word for word, di ba sabi ko nga, yun yung nag-support sa ilalim para makatayo yun sa bagay, kaya ginamit yung salitang substance. Okay? Yung pagtayo sa ilalim para siya tumayo. Substance. Nakuha ninyo? So, ganun, kaya ginamit yung salitang substance dito sa Hebrews chapter 11, verse 1. Is that it means hypostasis. It means para ang isang bagay na nakikita mo, meron siyang suporta sa ilalim. Meron siyang suporta sa ilalim para makatayo yung bagay na iyon. Okay? And that means, yung pananampalataya, yung faith, we can say, faith is a substance, pwede natin sabihin, faith is the foundation of the things hoped for. Faith, ito yung katibayan, ito yung pwede mong tayuan sa mga bagay na inaasahan mo, yung mga darating pa lang. Faith is the substance. Ito yung pwede mong tayuan. Ito yung pundasyon na nalilatag kahit hindi mo makita, pero sure ka nandyan at pwede kang tumayo dyan. So faith is the substance of the things hoped for. Do you get me, mga kapatid? Ibig sabihin nun, yung pananampalataya, pwede kang tumayo dyan. Pwede mong panghawakan yan, tumayo ka dyan, kahit na, sabihin natin, non-existent or hindi man siya visible sa iyong mata. Hindi siya non-existent, no? Hindi siya visible sa iyong mata. It does not mean na hindi siya nag-exist. It's there. Hindi mo man makita, but it's there. At pwede mong panghawakan yan. At paniwalaan, at magtiwala na meron yan at may gagawin ng Diyos. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi mo nakita, wala. It's there. It's a foundation. Hindi mo makita. Yun ay hypostasis. Hindi mo man siya makita. It's there. But it's there. Okay? And that is what faith is. Ang pananampalataya ay ang hypostasis ng mga bagay na inaasahan mo na darating. Di ba yung kagalingan, yung kalakasan, na we believe na pinagkaloob na ng Diyos para sa'yo, pinangako ng Diyos para sa'yo. Pwede kang tumayo doon at i-claim mo, it's there. Nandiyan na yung kagalingan, nandiyan na yung kalakasan, tumayo ka lang doon. Okay? Hindi man siya visible, pero ang pananampalataya natin, siya yung nagiging suporta mo. Yun yung foundation mo. Suporta para ikaw at any day na ng iyong pangailangan, pwede ka dyan tumayo. Tayo ka sa pananampalataya. At merong gagawin ang Diyos at that moment. Do you believe that, mga kapatid? Ang ating Diyos, pinapatunayan niya ang kanyang kapangyarihan. Pinapakita niya sa lahat ang kanyang kapangyarihan. If we would read Psalms chapter 77, I want us to read a couple of verses. God proves His power sa ating lahat. He does not, hindi siya nagkukubli para ipamalas ang kanyang kaluwalhatian. Okay? Let's read Psalm 77:14. Sabi doon, you are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples.
He has proven His power to heal. Di ba? Pinatunayan ng Diyos na siya ay manggagamot. Sabi dito, you have made known your might. Ang kapangyarihan ng Diyos ay pinamalas niya sa lahat. So pinamalas niya ang kanyang kagalingan, ang pagpapagaling niya, pinamalas sa inyong buhay. Pinagaling ba kayo ng Diyos, mga kapatid? Pinapamalas ng Diyos yung pagbabless niya sa iyong buhay. Pinamalas ng Diyos, pinakita niya yung kapangyarihan niya para mag-sanctify, magpala sa inyo. Basically, anong pruweba na kinakailangan ninyo ay pinakita na ng Diyos sa inyo para kayo ay maniwala. Remember yung story ng Israel, di ba? Lahat na ng pruweba ginawa ng Diyos. Any proof possible ay ginawa ng Diyos para lang yung bayang Israel ay maniwala, sumampalataya, magtiwala sa Diyos. Pero wala, matigas ang ulo eh. And right now, God does the same thing. Pinapatunayan ng Diyos ang kanyang himala, ang kanyang paggawa, ang kanyang pagkilos, hindi lamang sa inyo, kundi sa lahat ng tao. However, hindi lahat ay maniniwala. Hindi lahat ay sasampalataya. Pero kayo ba, sumasampalataya ba kayo na gumagawa ng Diyos? Okay? Kasi pinapatunayan na ng Diyos ang kanyang paggawa sa inyong buhay. So do you believe, mga kapatid? Another account, Romans chapter 1. I want us to read this verse. Sabi sa Romans chapter 1, verse 20. Sabi doon, for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived. So, makapangyarihan ng Diyos, di ba? Hindi niya kinukubli yung kanyang kapangyarihan. Pinamalas siya sa lahat. Ginawa niya on 6 days, lahat ng mga nakikita natin. Okay? So gumawa ang Diyos, pinamalas niya ang kanyang kapangyarihan. Even right now, gumagawa ang Diyos through your prayers, through things na masabi natin na talagang himala dahil kala natin imposible, pero nagiging posible sa ating Panginoon. God proves His power. Pinapatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Okay? Hindi nagkulang ang Diyos sa mga pruweba na siya ay makapangyarihan, na siya ay dumirinig ng inyong mga panalangin, na siya ang Diyos na nakakaalam ng inyong mga pag-iyak sa inyong mga puso. God proves His power. Okay? Even sa mga pangaral, di ba? Wala ka namang pinagsabihan na ito yung kalagayan mo, ito yung nangyayari sa iyo, and yet, lumalabas yung mga pangangailangan mo from the mouths ng ating pastor, ng mga elders. Why? It's because God proves His power. Right? He proves His power. At pinapakita ng Diyos how much He loves you. How much God cares for you. In short, through many things na ating mga buhay, pinatunayan na ng Diyos na makapangyarihan siya. Kaya ang tanong na lang is, do you believe? Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ng Diyos? Okay? At kung naranasan mo na makapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kung ikaw witnesses mismo, then you will testify. Diba? Our Lord is good. The Lord is good and His mercy endures forever. He has already proven His power. Kaya, ang gagawin natin ngayon, magtiwala. Magtiwala na ang Diyos ay may magagawa. Ano man ang ating mga pangailangan ngayon. He has already shown His power. Hindi man sa iyong buhay, sa lahat ng ating mga buhay. You will read dozens and dozens of testimonies na sa iba't ibang mga kalagayan, iba't ibang mga tao, iba't ibang mga status sa buhay, maririnig nyo marami mga patutuunan ng paggawa ng Diyos. Miraculous na pagpapagaling, miraculous na pag-usaplay ng pangailangan, miraculous na maraming mga bagay. He has already shown His power. Now, it's time for us to trust that. Na ang Diyos, sinasabi niya sa kanyang kasulatan, makapangyarihan siya, siya nagpapagaling, siya nagpapalakas. Ngayon, magtiwala ka na kayang gawin niya ng Diyos sa iyo ngayon. Okay? He has proven His power a lot of times already. At papatunayan pa niya yan sa hinaharap.
marami pa siyang gagawin na makapangyarihang paggawa. And even more, mas makapangyarihang pang paggawa on the days to come, bago ang pagbabalik natin, Panginoong Kristo Jesus. So right now, just trust Him. He can do your wishes, your prayers ngayon sa gabing ito. Lahat ng bagay na tataas sa ating Panginoon, trust the Lord. Nasabi sa Proverbs, chapter 3, verse 5, di ba? Trust the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. Sabi doon, and lean not and in your own understanding. Magtiwala ka sa Diyos na kaya niyang gawin ang pananampalataya, ang sinampalatayaan ng mga bagay. Sabi pa ng account ni Paul, sabi doon, kahit na nahihirapan siya, kahit na siya ay, diba, tinestify ni Pablo, siya ay na-shipwreck, siya ay hinahabol ng mga tulisan, siya ay walang matulugan, walang makain, etc. Sabi niya doon sa isang account, pero it's all right, hindi siya nahihiya. Sabi niya doon, for I know whom I have believed, and I am not ashamed. Sabi doon, I know whom I have believed, and I know that He is able to keep which I have committed unto Him against the day. Kinakanta natin yan. And that is Paul's testimony. I know, I have experienced na ang Diyos ay gumawa sa aking buhay. So ako magtitiwala. Sa mga darating pa mga araw, whether taggutom, whether kasaganahan, magtitiwala ako sa Diyos. Sapagkat, I know whom I have believed. That is faith. Diba? That is faith. Katulad sa analogy ko kanina, ang pananampalataya, you just have to ride the wheelbarrow. Kinakailangan mo magtiwala. Kinakailangan mo fully trust God that He can do it. Dahil napatunayan na niya na kaya niyang gawin. Okay? So, faith, kung babalik tayo doon kanina, is hypostasis. Okay? Faith is the foundation. Kung ikaw may iniwala at mananampalataya, put your trust there, hindi ka pabayaan ng Diyos. He will support. He is your foundation. Kahit tila ba wala kang makita, just stand in your faith. Just stand in the promises of God. Faith is your foundation. Kung tila ba puro dagat na ang palibot sa iyo, puro problema, puro trials, puro karamdaman, faith is your foundation. Pwede kang tumayo doon. At pangahawakan mo ang mga pangako ng Diyos. At kapag pinanghawakan mo, sabi sa mga salatan, sila na mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi ipapahiya. So faith is your hypostasis. Faith is your foundation. You can stand in that faith. Okay? Diyan ka manatili. Stand on the foundation. Di ba? We have also read sa mga sulatan, may mga ilang pangaral na nagtuturo na Jesus Christ, the rejected stone, He has become the cornerstone, the foundation. The foundation. Sabi sa Hebrews chapter 12, the author and the perfecter of our faith. So if we know that God, or if we have already known that God can do anything, yung pananampalataya, yun yung magiging hypostasis. You can stand in there. It will be your foundation. Maraming mga problema, no? Maraming mga trials, maraming mga discouragements. You can stand in the faith. Faith is the substance of things hoped for. It's a real support. Hindi yan unsure. It is a real foundation. Ang pananampalataya natin ay tiyak sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hindi siya nagbabago. Sabi nga sa mga sulatan, ni anino man ng pagbabago ay wala sa Kanya. That is why maraming mga accounts sa Bible ang naguturo. If we would read 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Sabi doon, be watchful, stand firm in the faith. Okay? Act like men. Ibig sabihin dito, hindi parang mag-astang lalaki, kundi geared up. Magpatuloy ka. Mag-press on. Act like men and be strong. Do not give up.
Sometimes madali na mag-give up eh. Lalo na kapag nakikita mo ang napakaraming problema, napakaraming mga pagsubok that surrounds you like waters. Pero just like sa panahon ng Old Testament, sa panahon nila Moses, when the waters and the enemy surrounds you, meron kang pwedeng tayuan. Stand on your faith. At ang sabi doon, hindi ka pabayaan ng ating Panginoon. Stand up. Stand on your faith and say, I know my God can do anything. I know my God, nothing is impossible with Him. At walang anumang mga bagay na problema, mga trial sa aking harapan, wala makakapigil dyan sa aking Panginoon. That is faith. Faith is your hypostasis. Faith is the thing na pwede mong tayuan. Even though, just like normal foundation, hindi mo siya makita kasi nakalagay dun sa lupa, nakablend sa lupa. Pero it's there. It's strong, it is sure, dahil sabi sa mga sulatan, this rock is Jesus. And upon this rock, upon this rock, I will build my church. Dito tayo tinayo ng ating Panginoong Kristo, Jesus. This rock, solid rock. The rock, the foundation, which is our Lord Jesus Christ, which is our faith in Him. Okay? Hebrews chapter 10:23. Dahil you know that the foundation is real, you know that God is real, you know that He exists, at kaya niyang gumawa ng kahit anong mga bagay na iyong hilingin or anong i-desire mo na according to His will at yung mga pangailangan mo, kaya niyang i-provide. Hold fast. Sabi sa 10:23 ng Hebrews, hold fast to the confession of our faith, of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Do you agree on that, mga kapatid? He who promised is faithful. So you can put your trust in our Lord Jesus Christ. Pwede ka magtiwala. You can hold fast, manatiling nakatayo to the confession of your faith, of your hope, ginamit sa translation na ito, without wavering. Sapagkat naranasan natin ang paggawa ng Diyos. Ilan sa inyo tumagal na sa mga ministries, many years na. At naniniwala ko ng lubos, hindi na mabilang sa kamay ang lahat ng mga ginawa ng Diyos sa inyong buhay. And that is why, kung ating alalahanin ang mga benefits ng ginawa ng Diyos, meron tayong paghuhugutan ng lakas. Paghuhugutan ng pananampalataya. For we already know that God can do anything. Naranasan ko ng pagalingan ako ng Diyos. Naranasan ko ng supplyan ako ng Diyos sa pangailangan. Naranasan ko ng mga naingatan ako ng Diyos. Hindi ako pabayaan ng Diyos. So ano mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon, we can already say, I know my God can do it. At hindi ako pabayaan ng Diyos. So just have faith. Faith is your hypostasis. Faith is your substance. Faith is your foundation. Kung babalik tayo sa Hebrews chapter 11, isang translation, or translation that caught my attention actually, or there are two translations na, actually itong salitang hypostasis, or yung substance, assurance, actually maraming mga, even some scholars ay nag-argue kung anong translation yung tama. Kasi alam niyo naman, mga scholars, mga theologians, marami silang mga intellect, at naghahanap sila ng mga English words na dapat, or magsusuffice, or tatapat doon sa mga original manuscript, para i-reflect yung thought or yung kaisipan ng mga sumulat ng Bible. So alam niyo naman, mga scholars, nag-argue sila, hindi yan ganyan yung salita dapat. Dapat ito, dapat ganyan. Pero huwag na tayo mag-argue. God's word remains the same yesterday, today, and forever. Okay? Just put your faith on that. Pero it's very interesting na makita, ang sa translation, sabi sa HSBC translation, dito yung bangko pero sabi doon sa isang translation na yon, nang sabi niya, Hebrews chapter 11 verse 1 says, faith
is the reality of what is hoped for. Ang pananampalataya ay ang katunayan. HCSB pala, hindi HSCB. Okay? So faith is the reality of what is hoped for. So hindi to basta vague. Hindi to unsure. Hindi to haka-haka. Hindi to hula-hula. Ang pananampalataya ay ang realidad ng mga bagay na hope for pa lang. Sabi doon, faith is the proof of what is not seen. So may mga bagay tayo na hindi pa nandiyan, hindi pa nasa harap mo. For example, ikaw ay nangangailangan ng kagalingan. Right now, hindi mo siya nahawakan at yung katawan mo ay currently nakakaranas ng mga karamdaman, but it is a reality dahil mayroon ka pa ng palataya. Faith is the reality of what is hoped for. Yun yung pruweba mo. Realidad na ang Diyos ay manggagamot. Kahit na, at this time, medyo masakit pa yung kamay ko, medyo masakit pa yung ano ko, pero, it is not fake. Ang Diyos ay manggagamot. Ang Diyos ay magpapagaling sa'yo. Diba? Ilan sa ating mga kapatid ay, let's pray for our Brother Ronald, di ba? Nakita ko yung ilang mga progress na kanyang ginagawa to improve his health condition. So, at bagaman right now, currently dumadanas siya ng mga ailments sa kanyang katawan, may mga paghihirap, may mga pag-suffer, even sa atin lahat. I know, ilan sa inyo nag-struggle ng mga karamdaman. Pero, you have faith. At naniniwala kayo ng lubos, nananampalataya ka ng lubos na ang Diyos, siya ang manggagamot. Sabi pa nga sa Isaiah, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo nagsisigaling. Do you believe that? Now, faith is the reality of what is hoped for. Okay? Kung meron kayo pananampalataya, then that is real. That is the reality of what is just coming up ahead. Unti lang, unting antay lang, unting tiis lang. But it is coming. It is sure. It is real. Okay? Faith is real. Hindi to haka-haka, hindi to hopeful, wishful thinking. It is real. Manggagamot ang Diyos ko, it is real. Provider ang Diyos ko, it is real. Faith is the reality of what is hoped for. Faith is the proof. Patunayan ko, ebidensya ko. Kahit na light-lighting ka ng mga tao, ikaw ay tuksuin, asarin, meron akong pruweba. Meron akong katunayan na ang aking Diyos ay manggagamot. Ang aking Diyos ay provider. Ang aking Diyos ay nagpapalakas, nagpapagaling. Ang aking Diyos ay nagliligtas sa mga mahal ko sa buhay, mga kamag-anak, kapatid. Faith is the reality. Okay? Ang reality ay hindi nakabase sa mga naranasan mo on your senses. Reality is reality. Ang katotohanan ay katotohanan. Hindi porket hindi mo siya nakikita or hindi mo na-experience with your senses, it's fake. Okay? Meron nga argument yung sa libutan eh. Kung hindi ka naniniwala, biro lang to, no? Kung hindi ka naniniwala ng Diyos dahil hindi mo siya nakikita, tinanong siya tuloy, binalikan siya. Sabi kasi ng isang tao, hindi na naniniwala na may Diyos. Kasi hindi ko siya nakikita. Binalikan tuloy siya ng medyo pilosopo din at na pagbalik. Sabi niya, tinanong niya tuloy, ikaw ba, may utak ka ba? Eh, hindi mo naman nakikita yung utak mo eh. Binalikan siya na pilosopo. What we mean by that is that ang reality, it's not always based on what we can see or what we can experience on our senses. What is real is real. What is the truth is truth. At hindi yan mababago. Hindi yan mababago ng sinuman. Okay? Ilan sa mga, di ba, unfortunately, tinulot ang Diyos na ilang mga bata ay pinanganak na blind,
or deaf. Di ba? Or halimbawa, sa bulag. Wala sila makita. Hindi nila makikita yung colors na nakikita ninyo, hindi nila makita yung mga bagay na nakikita ninyo. Pero, kahit na hindi nila makita yon, yung mga bagay na yan na nakikita nila, it's real. Okay? Kahit hindi nila makita, halimbawa yung upuan. Hindi nila nakikita may bulag sila. Whether they can see it or not, yung upuan ay nandyan. At upuan yun. Kapag kadinaanan nila yun, babangga sila sa upuan kasi katotohanan na may upuan. So, that's what I'm saying na ang katotohanan ay hindi mababago based sa mga nakikita, naririnig. Ang katotohanan, ang reality ay reality. And sometimes, mga tao, binabasa nila sa mga bagay na nakikita para sabihing totoo ang isang bagay. Pero mga kapatid, ang pananampalataya ay katotohanan. Ang pananampalataya, faith is the reality of things hoped for. It is real because God says it is. Ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos, hindi lang siya basta katotohanan at binasa at nababasa natin ang katotohanan. Pinatunayan pa niya na katotohanan siya. Pinatunayan niya na reality yung kanyang mga pangako. Di ba? Pinagaling na kayo ng Diyos. Pinalakas na kayo ng Diyos. Sinuplayan kayo ng Diyos sa pangailangan. Hindi kayo pinagkulan ng Diyos. Niligtas ang inyong mga mahal sa buhay. Di ba? Tama ba ako? It is real. Then, have faith in that. Because our God is real. Panghawakan mo ito. Panghawakan natin ito sa gabing ito. Our God is real. So, ang ating pananampalataya is the reality of things hoped for. Now, before I close, I want another definition na gustong ipakita dahil pinag-iusapan natin yung faith is the hypostasis, is that when we say foundation or when we say hypostasis, sabi ko nga, ang definition nito is things that stands under. Suporta, foundation. Okay? Alam niyo ba, sa panahon ng classical Greek or sa panahon na naisulat itong Bible, at ginagamit nila yung salitang hypostasis, alam niyo ba, ang word na ito ay, actually may mga archaeologists, so go check it out sa internet if you want. May mga archaeologists around northern parts ng Israel, ng Greece, so around na nasakupan ng Roman Empire this time. May mga nakita sila mga papel, at doon sa mga papel na yon ay merong label na napakalaki, na malaking text. Okay? At nakasulat sa papel, merong malaking text na label doon, nakasulat, hypostasis. Alam niyo ba kung ano yung laman na yun? Anong laman ng papel na yun? Yung mga laman ng papel na yun ay yung kanilang mga title deeds. So kapag nakita niyo yung isang papel na nakasulat doon ng malaking hypostasis, sa panahon ng mga classical Greek, it means sa context na ito yung title deed ng kanilang property. Ito yung katunayan na sila yung nagmamayari ng lote. At sa panahon nila, ganito yung sistema, no? Bago igawa yung bahay, yung title deeds actually ay nilalagay nila sa ilalim ng bahay. Para kung sakaling, halimbawa, buhatin yung bahay nila or sunugin or kung ano pa man, merong katunayan doon sa ilalim na, ay, this is mine. This is my property. This is mine. Okay? So, yung salitang hypostasis ay actually ginagamit din sa context ng mga title deeds na nagpapatunay na ito, amin itong properties na ito. Amin itong lupang ito. Particularly sa lupa. Amin itong lupang ito, nakapangalan sa akin, ito yung hypostasis ko, nakapangalan sa akin, nakapirma ako dyan, this is mine. Ito yung realidad. Ito yung katunayan, ebidensya na ito yung lupain ko. Kaya nga, actually, merong isang translation pa na gusto kong makita natin at mabasa at ma-appreciate. No? Sa Amplified Bible, ginamit itong translation na ito. Hebrews chapter 11 verse 1, sabi doon,
Faith, now faith is the assurance. Naka-parenthesis, it is the title deed. Faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for, which is divinely guaranteed. And the evidence of things not seen, the conviction of their reality, meaning faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. So, yung Amplified Bible usually na-explain niya yung pinaka-context nung verse, no? Para hindi nalilito yung mga nagbabasa. So, pinakita dito sa Amplified Bible, in-explain na itong salitang assurance or yung salitang hypostasis, it actually means on a context na ito ay title deed. Faith is the title deed of things hoped for. Ito yung pruweba mo. Katunayan mo, ebidensya. Ilan ang mga pangalan na pakinggan natin? Ito yung resibo mo. Di ba? Napakinggan natin, I think, if I'm not mistaken, kay Pastor Franco, napakinggan natin, di ba? Kapag pinunit mo yung resibo, sa panahon dati, di ba? Pinupunit lang yung resibo. At kapag ka nag-match, kapag tumugma, sabihin sa'yo yun. Kasi yung punit, hindi naman yan na perfect na punit, di ba? Halimbawa, papel, punitin mo. Sa mga laundry before, ganun ang sistema. Pupunitin yung papel, tapos kapag ka nag-match yung punit, ibig sabihin sa'yo yun. So, itong title deed, siya, or itong, ang pananampalataya is your title deed. Yun yung pruweba mo na mga bagay na inaasahan mo. Things that are hoped for. If you have real faith, even though you cannot see the answer just yet, you have the title deed. Meron kang pruweba na healing is mine. Sabi sa isang awit, victory is mine. Dahil meron kang title deed, meron kang pruweba, meron kang ebidensya na ang Diyos ay namatay para sa iyo, para sa ating lahat. Kung meron kang ebidensya, then panghawakan mo yun. Ito, I have the title deed na ang Diyos, sabi sa Isaiah, by His stripes I am healed. I have the title deed saying na ang Diyos, siya ang magiging Jehovah Jireh will supply all my needs. I have the title deed saying that God, He will send His angels para tayo protektahan, ingatan. I have the title deed saying God will never leave us comfortless. I have the title deed saying, ano man ang ating mga pangailangan, kumatok ka lang at ang Diyos ay magkakaloob. Meron akong pruweba at pwede ko yang i-claim. I will claim it sapagkat nakapirma ako dun sa title deed. Faith is your title deed. Faith is the title deed of the things hoped for. What are you hoping for? What are you praying for right now? You have faith. That is your title deed. Yan yung pruweba mo na God will do. God will do His promises sa'yo because you have faith. You have the title deed. Faith is the title deed of things hoped for. Even though kuminsan na na-cloud ang ating mga paningin with so many problems that arise sa ating panahon. Pwede tayong ma-confuse, pwede tayong ma-distract na maraming mga bagay sa mundong ito. Pero, you have the title deed. Huwag mong wawalain yan. Kasi kapag nawala yung title deed, wala ka ng access to the many things na pinangako ng Diyos sa'yo. Okay? Don't lose faith. Don't lose faith. Faith is your title deed of the things that are hoped for. God has already given you healing or provision or many things. Do you believe that, mga kapatid? Anong pruweba mo? Anong pruweba mo? You have faith. That is your proof. That is your title deed. Faith is your hypostasis. Faith will be your proof na, Lord,
I am your child. I am a child of a king. Lord, this is my title deed. Kailangan ko ng kagalingan. Kailangan ko ng kagalingan sa karamdaman sa aking puso. Kailangan ko ng kagalingan sa mga nararamdaman ko sa aking dibdib, sa aking buong katawan. Lord, kailangan ko ng trabaho para makapaglingkod ako ng maayos sa iyo. I have the title deed. I am a child of a king. Kung minsan mga kapatid, naniniwala nga tayo na ang Diyos ay nagkakaloob, pero we lack the trust on Him. We lack trust on what He can do. Pero right now, I am challenging you to claim na ikaw ay anak ng Diyos. Do you believe na kayo ay mga anak ng Diyos? Then, the promises that are given to you, those are yours. Sa inyo yan. Katulad sa bayang Israel, ang lupang pangako ay pinangako sa kanila. It's them. It's theirs. Para sa kanila yon. So they have to claim it. Kayo rin mga kapatid, mga pangako sa banal na kasulatan, it's yours. Claim it. You have the title deed. You have the proof na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay receiver ng mga pangako ng Diyos. Claim it. Now is the time to claim it. Hindi na to panahon para mag-alinlangan, anak ba ako ng Diyos? It's a time to claim the promises of God that has already been given to you. Pinatunayan na ng Diyos, ginawa na ng Diyos sa lahat, so nakikita mo na rin with your eyes, naranasan mo na rin sa iyong buhay, you are witnesses of God's work. Right? So now, i-claim mo kung may pangangailangan ka, claim it. Faith is your title deed. Faith is your hypostasis. Faith ang siyang pangahawakan mo. Pruweba na ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos ay may kayang gawin para sa iyo ngayon. So hold on to that faith. Sabi nga sa banal na kasulatan, huwag mo hayaan yung pananampalataya ay mag-slip away sa iyo. Alam nyo, kung mabasahin nyo Hebrews chapter 11, I'm closing na. Pero if you will read Hebrews chapter 11, kinuwento doon yung Hall of Fame ng mga heroes of faith. Just like Abel, just like Moses, just like Noah, just like Rahab. Maraming mga heroes of faith dito sa chapter 11. At alam nyo ba, they have received the promises of God. And yet, sabi dun sa mga dulong talata, verse 39, while they were commended in faith, hindi nila natanggap yung pangako. Okay? Pero, sila ay may pananampalataya na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Do you believe that? Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pero let's look at this verse. Verse 39. Sabi doon, bagaman sila ay commended through their faith, they did not receive what was promised. How is that? Kala ko ba ang Diyos, Brother Tim, ay hindi nagsisinungaling? Kala ko ba ang Diyos ay hindi nagjo-joke? Pero bakit hindi natanggap nila yung pangako? Pero you know what? God's plan is not over for them. Hindi pa tapos ang plan ng Diyos para sa kanila. At iniwala ko ng lubos, para sa inyo, hindi pa tapos ang plan ng Diyos. Dahil sabi sa verse 40, since God has provided something better for us. That apart from us, they should not be made perfect. So, sabihin, sama-sama tayo lahat. Sila, tayo, we will all receive that perfection. Yung pinangako ng Diyos ultimately, which is to be with Him eternally. Okay? But they have that faith. Even nung sila'y malagot ng hininga, they have the faith because God is not mocked. Hindi siya gisinungaling. Hindi siya nagpapabiro. Hindi siya, walang sino man ang pwedeng lumait sa Kanya at magsabi, hindi ka naman totoong Diyos eh. God is real. So have faith. Sabi sa chapter 12, verse 1, therefore, since we are surrounded with a great cloud of witnesses, let us walk with faith. Let us look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Magpatuloy tayo sa pananampalatayang ito.
Stand on the foundation. Stand on the apostosis. Stand firm in the faith of God. Patuloy tayo, mga kapatid. Okay? Alam kong at times, ang kaaway, pinapahina tayo sa pananampalataya. Pero, you have the title deed. You need to claim it. Claim what is already yours. Kagalingan, nasa iyo na yan eh. Kinakailangan mo lang i-claim. Lord, I claim it. Kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay, I do believe, pinagkaloob na ng Diyos para sa iyan. You just have to claim it. Lord, I claim it. Faith is my title deed. Ito yung pruweba ko, Lord, pananampalataya sa iyo. Kiniklaim ko, natapos mo nang gawin ang mga bagay na ito. Mga trabaho, mga jobs na as much as possible hindi maapekto ng gawain, you have a title deed. Claim it to God. And He will never forsake you. Kayang pagkaloob yan ng Diyos. This is my title deed, Lord. Ayoko maapektuhan ang aking paglilingkod. Claim it. Right now, matuto tayo mag-claim, mga kapatid. Huwag natin hayaan na masayang. Sabi ko nga, huwag natin hayaan masayang yung panahon ng mga gawain, ng mga panahon ng pananalangin. Manalangin tayo. Manalangin tayo para sa isa't isa, sa mga nakikita ninyo, nag-struggle, sa mga kapatid natin, di ba? Recently, nawala ng mahal sa buhay. Let's pray for them. Magkaroon tayo ng concern, ng care for one another sapagkat tayo iisang bahagi, iisang parte, iisang katawan ni Kristo. Iba't ibang mga members, iba't ibang mga parte. At mga kapatid, kung may mga pangailangan tayo ngayon, we already have the title deed. So let's hold on to that. Sa pagkatapos, I want to read a section sa message ng ating late prophet. Magbabasahin ko lang sa section. Binabasa ko to actually. Nakakatuwa yung kanyang analogy dito. So, from the water of separation, pinangaral niya 1955, January 21. So, ito yung kanyang analogy of the faith. Okay? And we got a title deed to it. Abstract. Goes all the way back to Calvary. The day of Pentecost when He said, "This promise is unto you and to your children and them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." It's an abstract deed. Do you believe that? Yung pangako ay natanggap nating lahat. Okay? Yan ay title deed na. It's an abstract deed. Amen. Clear all the way back to Pentecost. How far does it go back? How many is it for? As many as the Lord will call. If the Lord calls you, He gives you an abstract title. Amen. All the way back. And the blood of Jesus Christ is just as good as it would have been shed 10 minutes ago. Oh? Kung 10 minutes ago lang namatay ang ating Panginoong Kristo Jesus, even now na 2,000 years na lumipas, it's just as good. Kaya niya maglinis, maghugas sa'yo. Just as effective. Diba? It said, every believer, it's your possession. You're just scared to use your rights. Sometimes you're just too scared to use your rights. Sabi ni Brother Branham, that is all. Sabi doon, ito yung analogy niya, no? I want us to look into this. When you go home tonight, you Christians, respectable people here that's sitting, a big bunch of drunks and things had moved in, taken over your house, say, well, what about this? Sa madaling salita, nagbigay siya ng analogy, kapag kayo, pag-uwi nyo ng tahanan, sa inyo ay iniwan yung tahanan, may mga manginginom, at sa madaling salita, inagaw yung bahay ninyo. Okay? Ganun yung parang example niya. Inagaw yung bahay ninyo dahil napagkadiskatahan lang. Sabi dito, well, what about this? Looky here, they say. This is a house, isn't it? Yes. Well, it's made for human beings, isn't it? Yes. Well, I am a human being. I have a right to be here.
Okay? Imagine niyo, magnanakaw, no? Biglang pumasok sa bahay ninyo. Di ba? Para to sa mga, sa bahay na to, di ba? Oo, bahay nga. Di ba? Para to sa mga tao. Oo, para sa tao nga. Eh, tao ako. So, para akin na tong bahay na mo. Magulat na lang kayo. May mga gano'n, no? May diskataan. Actually, sa Amerika, laganap yan. Kapag merong mga bakanting bahay, may mga taong basta-basta tumutuloy. Eh, according sa batas nila, hindi nila pwedeng paalisin. Hindi nila pwedeng kalad ka rin palabas. Okay? Actually, mga recent laws lang yan. So, sabi dito, ang argument na magnanakaw, tao ako, so I have a right to be here. Pero sinagot, but you don't have a right to be here. We don't believe in that kind of carrying on. Well, sabi nila, they say, I'm not going to get out. There's a law down here that says he will get out as long as you can prove it's your house. Is that right? Satan said, now I'm going to take you prematurely. I'm going to do this. Sabihin mo, no, you're not. We got a title to this property of ours. That's right. And we got an attorney sitting in glory. Amen. With the blood sacrifice of his own life. Sabi dito, not only that, but we got a FBI agent. Amen. The Holy Spirit, God's great detective, just believe that blood there and serve that warrant on him. And watch the Holy Ghost put him out. Amen. And there you are, yours. Whosoever will, let him come. Oh, it is marvelous. Nakita niyo yung image na ginawa nung analogy ng ating prophet. Ang kaaway, minsan, he will just take over your property. Agawin yung mga blessings, kagalakan mo, inaagaw ng kaaway. Sabihin ng kaaway, karapatan ako eh. Kasi dati kang under ko. Pero, sabi dito ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating prophet, we got a title to that property. Hindi na tayo pagmamayari ng kaaway, pagmamayari na tayo ngayon ng Diyos. At sabi doon, kung hindi sasapat yun, we have an FBI agent. Merong Holy Spirit na magtataboy. Kapag meron kang Holy Spirit na manahan sa'yo, siya yung magtataboy. Magtataboy doon sa kaaway, aalisin sa iyong buhay. The God's great detective. So right now, kung may mga pangailangan tayo, kung may mga bagay tayo na tila ba inaagaw ng kaaway sa atin, inaalis sa atin ng kaaway, yung strength, yung mga bagay na pangailangan mo ngayon, iniaalis ng kaaway sa iyo, then you already have a title property. You already have a title deed. You have our Lord, Jesus Christ. You have faith, the proof na ikaw ay pagmamayari ng Diyos. Ikaw ang nagmamayari ng lahat ng mga mabuting pangako ng Diyos para sa kanyang mga anak dahil ikaw ay anak ng Diyos. You have a proof. Then you will say, I claim it in the name of our Lord, Jesus Christ. So sa lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga pangailangan sa gabing ito, claim it in the name of our Lord Jesus Christ. Ating palapakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Let us bow our heads and pray. Dakila namin Diyos, we are thankful for this faith na nagsilbing title deed para sa mga bagay na aming hinihiling, dadalangin sa iyo, Diyos. Salamat sa pruweba, Panginoon. Dahil ang mundong ito ay naghahanap ng pruweba, naghahanap ng mga basis, naghahanap ng mga grounds, mga realities. Pero now we know that faith, it is not just a concept or an idea. Ito ay realidad para sa bawat isa. Ang pananampalatayang ito ay naranasan ng bawat isa. Naranasan ko, naranasan ng mga nanay, mga tatay, mga lolo-lola, naranasan ng mga kabataan, naranasan ng lahat. We are witnesses of your work, Lord. And that is why, with faith, with reality, we are standing on this ground, on these promises that you will do everything. You can do everything according to your will. Hallelujah. Kaya sa mga sandaling ito, with our title deeds, with our faith, we raise up our hands,
We raise up our faith sa mga sandaling ito. We raise up our title deed and saying, Lord, ano man ang pangailangan, ikaw ay kayang tumugon sa lahat ng mga bagay na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord. Ang aking dalangin, palakasin mo ang bawat isa sa pananampalataya. Just as you have done for Peter, ikaw, O Diyos, ang magpalakas sa pananampalataya ng bawat isa. At sa mga sandaling ito, ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati, madakila. Papuri pa, salamat ay mauwi sa iyo lamang, O Diyos, sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Bago balik sa ating MC, I want us to sing a song in times like this as we meditate, bago tayo tuluyang manalangin sa pagtatapos. Do you remember the song, In Times Like This? In times like these, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Yes, be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Last stanza. In times like this, I have a Savior. I have a Savior. Yes, Lord. In times like this, I have an anchor. Be very sure. I'm very sure. I'm very sure. Hallelujah. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. This rock is Jesus. God bless you, myself. Yes, He is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Amen, amen. Be very sure. Your anchor holds Amen. Hallelujah. and grips the solid rock. Amen, amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, napakainam na mensahe natin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Tayo ba'y pinagpala ng ating Diyos sa gabing ito? Hallelujah. Tunay, napakainam na paalala sa atin, hallelujah, how faith is very important sa ating buhay Kristyano. Amen? Dahil sabi kanina, faith is the substance. Ito yung reality, hallelujah, ng mga bagay na hinihintay natin sa ating Panginoon. Amen? Ito yung nagbibigay ng kapanatagan sa atin, hallelujah, sa mga bagay nating inaasahan sa ating Diyos. So ay, sa oras sa mga pagsubok, sa oras sa mga kabigatan, hallelujah, kahit na minsan narin na yung mga pagluha, nagagawa mo pa rin itaas ang kamay mo, hallelujah, sa ating Panginoon. Why? Dahil nariyan yung pananampalataya mo sa Panginoon, hallelujah, na alam mo, subok mo na siya, hallelujah, na kailan hindi ka niya pinagkulang, hindi niya tayo pinabayaan, minsan niya na tayong pinagaling, minsan niya na tayong pinalakas, minsan niya na tayong pinainit mula sa kalamigan. Hallelujah. At siya ang laging nariyan, tumutugon sa ating mga dalangin. Hallelujah. So ay nagagawa magpuri pa rin despite na maraming mga bagyong dumarating. Hallelujah. Sapagkat tunay, tapat ang Diyos na iyong sinasampalatayanan. Ating palakpakan nating Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na
mabuti at tapat, hallelujah, na laging gumagawa at nagpapaalala sa ating mga pangailangan pa sa spiritual. May prayer request na po na pinabatid mula sa ating kapatid, Brother Siling. Ang kahilingan ay, kahilingan ko sa Panginoon ay kagalingan sa aking stiff neck na patuloy kong naranasan hanggang ngayon. To God be the glory. So sama natin sa dalangin ng ating mahal na kapatid, Brother Siling, sa kanyang stiff neck na patuloy niya pa rin naranasan hanggang ngayon. Ngayon pa man, hindi na pigilan ng stiff neck na to ang kagalakan nating mahal na kapatid para pumaritas sa gawain. Kaya sama natin siya sa dalangin at ang patuloy na kalakasan at kagalingan ay gawad sa ating mahal na kapatid. At wala pong iba pang ipabatid dito na panalangin, pero kagaya na laging pinapaalala sa atin ay hallelujah, marami tayong dapat ipanalangin. Amen? Sa bawat isa, hindi natin alam ang anumang pinagdaanan, pero huwag natin kalimutan na ipanalangin ng bawat isa, hallelujah, sapagkat ito ay makakatulong para sa pangailangan din ng ating mga kapatid at ating mga mahal sa buhay. So, nandiyan po ang bawat isa na tumayo at tayo ay dadako sa ating pagkatapos. Hallelujah. Awitan natin ang awit na nagsabing Blessed Assurance. Napaka-inam ng paalala ng ating Diyos sa gabing ito na tunay nagpapaalala na totoo yun. Sa anumang hugis at sa anumang itsura, ang tulong at saklolo ng Diyos ay laging nariyan. Of course, kung laging nariyan din ang panampalataya natin. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sapagkat meron tayong blessed assurance. Hallelujah. Sa anumang unos na dumarating, sa anumang mga bagyo, even sa mga panggigipit ng kaaway. Hallelujah. Salamat! Sapagkat meron tayong blessed assurance. Hallelujah. Na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Siya ay lagi nariyan. Handang lagi sumaklolo. Hallelujah. At even sa oras ng mga panghihina, siya ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Hallelujah. Oh, salamat. Meron tayong title na hinahawakan. We are the sons and daughters. Hallelujah. Ng ating mahal na hari sa langit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Assurance. Jesus is mine. Oh, what a forces of glory divine. Yes, amen. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit. Yes, hallelujah. So, nagkagawa magpuri sa anumang oras, sa anong panahon, sa anumang pagkakataon. This is my story, this is my song. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. All the day long, this is my story. Yes, Lord. This is my soul. Amen. Praising my Savior. Yes, Lord. All that day long. Perfect submission. Perfect submission. Perfect delight. Visions of rapture. Visions of rapture. Hours on my side, angels descending, bring from above, echoes of birth. Last verse, hallelujah. Perfect submission. All is at rest. Hallelujah, hallelujah. Perfect submission, all is at rest. I, in my Savior, I'm happy and blessed.
Totoo ba yan, church? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Watching and waiting, looking above. Amen! Filled with His goodness, lost in His love. Hallelujah! This is my story. This is my soul, praising my Savior. Hallelujah! Glory! Hallelujah! Hallelujah! This is my story. This is my soul. Amen! Amen! Praising my Savior. Hallelujah! May sama, church! Mula sa ating mga puso, pasalamatan natin siya! Luwalhati na nating Diyos! Salamat, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my soul. Amen! Praising my Savior. Isang pa sa uling pagkakataon. Hallelujah! Sino mga pinagpala ng Diyos? Sino mga pinalakas? Sino ang pinarantibay ng ating Diyos? Sa anumang panahon, sa anumang bagyo, hallelujah! Purihin ang Diyos, hallelujah, hallelujah! All the day long, this is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Oh, gaano kasarap. Hallelujah. Na meron kang taglay-taglay. Na blessed assurance na ito. Hallelujah. Mula sa ating Diyos. Hallelujah. Kung paano ang mga heroes of faith na mababasa natin sa mga kasunod talata kanina. Hallelujah. Sa Hebrews 11. Tunay, sila rin dumana sa maraming mga bagyo. Dumana sa mga alon, maraming mga bagyong dumating sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Maraming mga pangutya kay Noah. Hallelujah. Maraming mga dumating na mga pagsubok kay Moses. Maraming mga pagsubok na dumating kay Daniel. Hallelujah. Pero lahat ng yun, hallelujah, napagtagumpayan nila sa biyaya ng Panginoon. Amen. Iba ng mga layon, hallelujah, na nasa paligid ni Daniel, hallelujah, ay nagawang patikumin ng bibig, hallelujah, na ating Diyos. So ay kahit ang mga kaaway na pilit na gumagapi sa atin, hallelujah, kagaya ng mensahe sa gabing ito, claim lang natin yung title, hallelujah. Meron tayong title, hallelujah, na tinanggap sa Panginoon, hallelujah. Meron tayong blessed assurance, hallelujah, na hindi tayo mababayaan ng Diyos sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon. Tapat ang Diyos, mabuti ang Diyos, hallelujah. Hindi siya magkukulang, hindi siya magbababaya. Have faith only, church, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Oh, tunay, napakabuti ng aming Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Sapagkat kung hindi dahil sa iyo, tunay, hindi namin magagawang magpatuloy. Walang lakas, walang pag-asa.
Ngunit Lord, hallelujah, binigyan mo kami ng pananampalataya mula sa aming mga puso na nagsasabi, hindi kami pababayaan ng Diyos sa anumang panahon, sa anumang mga bagyong dumating, hallelujah. Meron kaming Diyos na maasahan. Merong Diyos na siyang lalapit, na siyang kukuha, hallelujah, sa amin. Magbabangon, magtatayo, hallelujah. Kaya naman, salamat, hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Sino magpupuri sa ating Diyos sa gabing to? Sapagkat meron siya ng pananampalataya, hallelujah, na mula sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, aming dakilang Diyos sa langit. Minsan pa, pinupuri ka namin, hallelujah. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. Sapagkat tunay, it is you, O God. Kung bakit kami may kalakasan, kung bakit kami may pag-asa mula sa aming mga puso, kung bakit may awit lagi sa aming mga labi. Oh Lord, it is you who gives strength, who gives hope, oh God, who gives peace sa oras ng mga bagyo na dumarating sa aming mga buhay. Oh Lord, Ikaw ang nagbibigay kalakasan. Ikaw ang nagpapawi ng bawat luha. Hallelujah. Ikaw ang nagpapawi ng mga kalungkutan. Hallelujah. At Lord, sa oras, hallelujah, na maunos ng buhay, Lord, Ikaw nagbibigay kapayapaan. Hallelujah. So, nagagawa naming umawit. Nagagawa naming magpasalamat. Oh God, dahil tunay, ang Diyos namin, hindi kami pinabayaan sa anumang panahon, sa anumang okasyon. Hallelujah. Dapat ang Diyos sa laging nariyan. Gumagawa ka lagi sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng kami nangihina, sa kabila ng aming mga limitasyon, O Diyos, Ikaw ang Diyos na hindi nalilimitahan. Ikaw ang Diyos na laging sumasaklolo. Ikaw ang Diyos na laging gumagawa sa aming mga kalagayan at pangangailangan. Hindi mo pinabayaan ang iyong mga anak, hallelujah, sa anumang kanila mga pangangailangan. Sipin sa mga panghihina, Lord, Ikaw ang nagpapalakas. That's why, O God, nagpapasalamat kami, O God. Nagpupuri kami sa iyong pangalan, hallelujah, sapagkat ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Israel ay Diyos na laging gumagawa sa aming mga buhay. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong mga paalala, hallelujah, na tunay kami magkaroon lamang ng pananampalataya sa bawat araw at oras upang sa anumang mga pagsubok na dumarating sa amin, tunay magagawa naming tumayong matibay sapagkat Ikaw ang aming, hallelujah, kinatatayuan, O Diyos, ng aming pananampalataya. Lord, forgive us kung minsan kami nanghihina, O God. Patawarin mo kami kung minsan kami nag-doubt, kung minsan dumarating ang mga panghihina ng laman, O God. At kung minsan nakakalimot kami na Ikaw ang Diyos pa rin noon, hallelujah, at Diyos pa rin ngayon, hallelujah, na tunay lagi naming maasahan sa anumang mga sitwasyon na dumarating sa aming mga buhay. Lord, help us, O God. Tulungan pa kami, increase sa aming mga panampalataya, O God, upang ang kapanatagan sa bawat araw, sa anumang mga bagyo, sa anumang mga pagsubok, ibig sa mga panliliglig ng kaaway, O God, magagawa namin tumayo, matibay, umawit, O God. This is our story, hallelujah. This is our song to praise You all the day long, hallelujah. Oh, tulungan mo pa kami, O God. Turuan mo pa kaming magpuri sa anumang panahon. Turuan mo pa kami manampalataya sa lahat ng okasyon. Turuan mo pa kami magtiwala sa iyo, O God, upang sa bawat araw patuloy kang mamagnify, maluwalhati, hallelujah, sa buhay ng iyong mga lingkod, O Diyos. Salamat sa napakainam na iyong paalala sa gabing ito, God. Increase our faith, O God, and let every doubts, let every fears, O God, na nilalagay ng kaaway sa aming harapan, Lord, we break it all, O God, in Your name. In Jesus' name, O God, winawasak namin to, God, sa sandaling to, God. At kung ang mga kaaway man ay pilit pang manggulo, Lord,
Hallelujah, we claim, hallelujah, na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iwan sa anumang oras, O Diyos. It is your promise, O God. At we believe, O God, na hindi mo, hallelujah, hindi mo, O God, bibiguin, hallelujah, ang iyong mga salita, hallelujah, sa iyong mga lingkod, O Diyos. That's why, Lord, salamat, hallelujah, sapagkat tunay, tapat kang Diyos na laging gumagawa sa aming mga buhay. Salamat sa iyong ginamit na vessel sa gabing ito, O Diyos, sa aming mahal na youth leader, Brother Tim, O God. Patuloy mo pa siyang pagpalain, patuloy mo pa siyang pagtibayin, O God. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan pang makalangit, na makakapagtibay pa sa iyong katawan, sa iglesia, O God, sa bawat isa. Ano mang makahilingan yung Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na tumutugon, O God. Patuloy mo pa siyang katagpuin kasama aming mahal na pastor, hallelujah, at ang aming mga mahal na elders, ang bawat ministry workers, ang bawat, hallelujah, nagpapagal sa iyong kaharian, O Lord. Even sa mga kabataan, kababaihan man, hanggang sa aming mga mahal na magulang, Lord, bless every one of us, O God. At bayaan, hallelujah, ang pananampalataya na iyong pinagkaloob sa bawat isa ay patuloy mong pang pagtibayin upang, O God, patuloy pa naming mamove anong mga mountains na nasa harapan namin, O Diyos. Lord, hindi namin magagawa ito mula sa aming sarili, ngunit magagawa namin ito kasama ka, hallelujah. So, Lord, patuloy kang sumaamin, O God, ito ang aming dalangin at patuloy mong pagtibayin ang bawat isa. Lord, may prayer request sa gabing ito, hallelujah. Patuloy na kagalingan, kalakasan, at lubos na maalis na, O God, ang stiff neck ng aming mahal na kapatid, Brother Siling, O God. Lord, kung paanong siya may karamdaman, ngunit pinili niyang pumarito, hallelujah, upang sambahin ka at maglingkod sa iyo, Diyos. O God, wag nawa, hallelujah, naalpasan ng aming Panginoon, hallelujah, ang pangailangan ng aming mahal na kapatid, hallelujah. Ayon sa kanyang pananampalataya, ayon sa pananampalataya ng iglesia sa gabing ito, Lord, may healing, O God, na kailangan naming mahal na kapatid, O Diyos, ay tanggapin niya sa gabing ito, O God. At patuloy niyang maranasan, hallelujah, na ang Diyos ko ay Diyos na manggagamot. Ang Diyos ko ay hindi ako pinababayaan, hallelujah. Ang Diyos ko ay lagi nariyan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. At ikaw nawa, Lord, ang patuloy pang kumatagpo sa anumang spoken prayers, O God. Alaman mo ang bawat desires, ang bawat pangailangan pa ng bawat isa. Even sa mga spiritual pa na kalakasan. At anong mga pangailangan pang physical, Lord, you know it all, O God. At sa'yo namin tinataas. Naniniwala kami, O God, hallelujah, na nariyan na, O God, ang iyong mga pagpapala, hallelujah. Nariyan ang iyong saklolo sa bawat araw, O Diyos. Salamat sa gabing to, tunay na kami pinagpala. Tulungan mo kaming dalhin pa ito, O God, sa bawat araw pang darating, O Diyos, upang sa anong mga pagsubok pa, O God, ay patuloy kaming makatayo, hallelujah, kasama ka, O God. Salamat, hallelujah. Sa lamang namin binabalik ang papuri. Ingatan mo kami sa aming daan, hallelujah, at samahan mo muli sa panibagong mga araw, O Diyos. Sa'yo lamang ang papuri, sa'yo lamang ang pagsamba, sa'yo lamang mauwi ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Praise God. Ating palakpakan natin, Panginoon.